Naniwala ka na ba ng sobra sa isang tao na halos nakalimutan mong maniwala sa sarili mo? Tumingin ka na ba sa mata ng isang tao at naniwala mula sa kaibuturan ng puso mo na hindi kanya kailanman sasaktan? Ako'y naniwala. Buong puso at kaluluwa kong pinaniwalaan ang habang buhay na ipinangako niya. Inaniwalaan ko nang sabihin niyang kami ay isang koponan, na alagaan niya ako, na mahal niya ako, na ako ang babae ng buhay niya. At marahil, dahil sobrang tiwala ko sa kanya, nakalimutan kong magtiwala sa sarili ko. Pero ang buhay umikot. At minsan, sa gitna ng pagkalugmok, binibigyan ka nito ng isang pagkakataon. Ang pagkakataong bumangon, lumakas, at patahimikin ang mga tumawa sa iyo. Iyon mismo ang nangyari sa akin. Ilang taon akong minamaliit, hindi pinapansin. Kinukutya, kahit sa loob ng sarili kong kasal. At sa huli, sa korte, nagawa pa rin niyang tumawa. Inirmahan ang mga papeles ng diborsyo na parang siya ang nanalo. Na parang iniwan niya akong walang-wala. Pero ang hindi niya alam, habang siya'y tumatawa, ako'y bumubuo. At noong kinuha na hukom ang papel, tumingin sa kanya, at binasa ng malakas ang kabuwang halaga ng aking yaman. Nawala ang tawa. Doon niya napagtanto na mas malaki ang nawala sa kanya kaysa sa iniisip niya. At ang babaeng lagi niyang binabalewala ay mas mahalaga pala kaysa sa lahat ng inakala niya. Ako si Clara. 34 na ako. At sa mahabang panahon, ako ang lahat maliban sa sarili ko. Ako ang babaeng laging nagpapaaraya para lang mapanatili ang katahimikan sa bahay. Ako ang babaeng nakangiti sa harap ng iba, pero umiyak sa loob ng banyo. Ako ang masipag na asawa, nagtitimpla ng cup, naglalaba, iniintindi ang bawat detalye. At kahit ganon, ako'y tinrato na parang wala lang. Ako'y full-time na may bahay. Entrepreneur tuwing 10 oras ng gabi. At sa gitna ng lahat ng yon, ako'y naging invisible. Lalo na para sa lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Si Marcos ang dati kong asawa. May kakaibang talento siya, ang gawin akong maliit. Alam niyang patahimikin ako nang hindi kailangang sumigaw. Alam niyang palitin ako gamit lang ang isang tingin. At siguro, akala niya na hindi ko kailanman kakayaning lumabas sa anino niya. Pero ang hindi niya alam, habang binabalewala niya ako, ako'y lumalakas. Habang pinagtatawanan niya ang mga pangarap ko, ako'y nagtatanim. At habang akala niya siya ang hari ng mundo, tahimik kong binubuo ang sarili kong kaharian. Ito ay hindi lang kwento ng isang diborsyo. Ito'y kwento ng pagbangon. Kung paano ang isang babaeng nawalan ng tiwala sa sarili ay natutong tumayo gamit ang sariling lakas. At pinatahimik ang mga tumawa sa kanya gamit lang ang isang papel. Isang papel. Pero isang papel na nakakahalaga ng milyon. At naging simbolo ng aking kalayaan. Kung naririnig mo ito ngayon, baka dahil, katulad ko, naranasan mo na ring maging invisible. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Maaring tahimik tayo, pero hinding-hindi tayo mahina. Nakilala ko si Marcos noong panahong naniniwala pa ako sa pag-ibig na parang sa mga pelikula. Alam mo, yung face na ini-idealize mo ang lahat. Naakala mo, basta mahal mo ng todo, magiging maayos ang lahat. Doon siya dumating. Charismatic siya, matalino, mukhang matured. May kumpiyansa sa pananalita, yung tingin niya, parang nakikita ka hanggang sa loob. At ako, sa simpleng paraan ko, naramdaman kong nakita niya ako. Nasa wakas, may isang taong tumingin sa akin lampas sa panlabas. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa universidad. Nag-aaral ako sa gabi at nagtatrabaho sa araw. Mas matanda siya, may degree na, may trabaho, at kung magsalita, puno ng kumpiyansa at paniniwala. At para sa akin, nakaka-inspire yon. Nakikinig siya sa akin, o baka magaling lang talaga siyang magpanggap. Nagtatanong siya tungkol sa akin, hinahatid ako pauwi, nagpapadala ng mga mensahe ng good morning at good night. At ako, lumandag ako ng buong puso. Hindi nagtagal, naging kami. Pagkalipas ng 2 taon, ikinasal na kami. Simple lang ang kasal, pribado, pero para sa akin, iyon ang simula ng habang buhay. Hanggang gayon, aalala ko pa ang sinabi niya sa altar. Hindi kita aiwan. Tayo ay isang team. Palagi. Sa sandaling yon,
Naniwala ako sa bawat salita. At alam mo kung bakit. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka nagdududa. Nagiwala ako. Ibinigay ko ang lahat. Ibinigay ko ang oras ko, ang mga pangarap ko, ang lakas ko, ang kinabukasan ko. Nagsimula akong manggarap kasama siya. Tinanggihan ko ang ilang oportunidad para sa kanya. Lumipat ako ng lungsod. Tinanggap ko ang takbo ng buhay niya. At unti-unti, hinubog ko ang sarili ko ayon sa gusto niya. Sa simula, akala ko patas lang. Akala ko ganon talaga ang pagmamahalan. Na ang pag-ibig ay partnership. Na kailangan talagang magparaya. Pero ang hindi ko nakita noon ay habang buong buo akong nag-a-adjust para sa mundo niya. Hindi man lang siya gumalaw para pasukin ang mundo ko. Sa simula, arang tama ang lahat. Sabay kaming nagigising, sabay nagkakap habang nagtatawanan sa mga kalokohan namin, gumagawa ng plano para magbakasyon. Akala ko, ang pag-ibig ay nasa maliliit na detalye. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawala ang tawanan. Naging tuyot ang mga usapan. At dahan-dahan, yung partnership na sinasabi niya naging puro puna, hindi na pagkakampi. Sa simula, mga maliliit na komento lang, halos di mo mapapansin. Iyan ba talaga ang isusuot mo? Ang daldal mo minsan, alam mo. Clara, maging realistic ka naman sa mga idea mong yan. Inapalampas ko. Gumingiti na lang ako. Sinasabi ko sa sarili ko, baka pagod lang siya. Baka stress lang sa trabaho. Normal lang to sa mga mag-asawa. Pero hindi pala. Unti-unti, hindi na niya ako pinakikinggan. Literal. Nagkukwento ako tungkol sa kursong gusto kong kunin o sa isang business idea at ang sagot niya. Nakatitig sa cellphone. O mas masakit pa, yung ngiting may halong pangungutya na mas matalim pa sa salita. Ikaw, magnanegosyo. Sabi niya isang gabi habang tumatawa. Clara, tigilan mo na yan. Mabibigo ka lang. Noong gabing yon, maaga akong pumasok sa kwarto. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa salamin. At naitanong ko sa sarili ko, baka tama siya. Baka masyado lang akong nangangarap. Unti-unting lumipat sa akin ang duda. At ang mas masakit, hindi ko yon duda. Kanya yon. Ako, na dati puno ng idea, determinasyon, at lakas ng loob. Nagsimulang manghina. Manlumo. Tumahimik. Dahil sa tuwing susubukan kong maging mas, ginagawa niya akong mas kaunti. Pero nanatili ako. Dahil akala ko, ganito talaga ang pagmamahal. Na bilang babae, minsan kailangan mo lang lunukin ang pride mo. Na, ganyan talaga ang lalaki. Gayon, aglumilingon ako sa nakaraan. Nakikita ko kung paanong unti-unti kong nawala ang sarili ko. Araw-araw. Sa mga maliliit na sugat na walang nakakakita. Pero ako, nakita ko. At ang puso ko, ramdam yon. Natutulog ako sa tabi ng lalaking nagsasabing mahal niya ako. Pero hindi niya ako hinikayat. Hindi niya ako ipinagdiwang. At hindi niya kailanman nakita ang halaga ko. At diyan nagsimula ang wakas. Kahit hindi ko pa yon alam sa mga panahong yon. Habang lumilipas ang panahon, ang dating mga banayad na komento. Naging mga totoong pananakit na tinatago sa likod ng biruan. At ang mas masakit, gustong-gusto niyang sabihin yon sa harap ng ibang tao. Naalala ko pa ang isang gabi, may mga kaibigan siya sa bahay para maghapunan. Masaya ako noon, at nasabi ko na natututo akong gumawa ng online store. Pangarap ko talaga yon, ang bumuo na isang bagay na ako ang may gawa, ako ang may pangalan. Pero bago ko pa man matapos ang sinasabi ko, tumawa siya ng malakas at sinabi, "Ay naku, si Clara, akala mo naman magiging negosyante. Galing kusina, tapos diretso na raw sa opisina ng milyonaryo." Nagtawanan silang lahat. Maliban sa akin. Nanigas ako. Ngumiti, pero pilit. At ang puso ko, arang gumuho sa loob. Arang biglang nawala ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Iba yung gabi na yon. Doon ko na-realize, hindi lang siya walang tiwala sa akin. May saya siyang nadarama sa tuwing pinapalit niya ako. At hindi lang ito sa harap ng kaibigan. Mas grabe sa bahay. Kapag binabanggit ko ang bagong proyekto, sasabihin niyang, ilusyon mo lang yan. Kapag nagsasabi ako na pagod ako, ang sagot niya, "Pagod saan, Clara? Wala ka namang totoong trabaho." Kapag kumikita ako, kahit kaunti,
tatawanan niya. Na hindi yan sapat para bumili ng tinapay buong buwan. At ang pinakamalungkot sa lahat, nagsimula akong maniwala. Nagduda ako sa sarili ko. Tinago ko ang mga ginagawa ko. Itinago ko pati maliliit kong tagumpay, arang mga sikreto. Dahil sa mata niya, lahat ng ginagawa ko, walang halaga. Hindi niya kailanman sinaktan ang katawan ko. Pero ang mga salita niya, mas masakit ka sa pisikal na palo. At alam niya yon. Alam niya saan tumama. Alam niya paano magsalita para manahimik ako, para maramdaman kong wala akong silbi. At ako, lalo lang akong kumurap. Ginawa ang lahat para hindi maging abala. Naglakad sa bahay na parang nakatipto. Pero ang hindi niya alam. Habang tahimik ako, nagmamasid ako. Habang sugatan ako, natututo ako. Habang walang naniniwala sa akin, may tinatayo ako. Dahil ang babaeng sugatan, kaya pa ring maghilom. At ang babaeng minamaliit, yan ang dapat mong katakutan. Doon ko na-realize na hindi ko na pwedeng umasa sa kahit kanino, lalo na sa kanya. Wala akong sinabi. Hindi ako umiyak sa harap niya. Hindi ako humingi ng tulong. Hindi ako nakipagtalo. Ang totoo, ginawa ko ang natututunan ng bawat babaeng minamaliit sa isang punto da buhay. Nanahimik ako. At kumilos. Habang natutulog siya, nag-aaral ako. Hinihintay ko siyang humilik sa sofa, tahimik kong pinapatay ang tea, at umupo sa harap ng computer. Walang ilaw, naka-headphones, at kahit masakit ang dibdib sa takot. Desidido ako. Nag-enroll ako sa mga online na kurso. Natuto ako tungkol sa e-commerce, digital marketing, branding, sales, customer service, lahat, mag-isa. Gamit lang ang kaunting meron ako. Sa internet na putol-putol. Sa takot na malaman niya, at pagtawanan na naman ako. Kinuha ko yung kaunting perang itinago ko sa bulsa ng lumang pantalon, literal. At ininvest ko sa unang stock ng paninda ko online. Maliliit na bagay. Simpleng produkto. Pero akin. Doon sa sahig ng laundry area ako nagbabalot. Label gamit ang ballpen lang. Lakad ako papuntang post office sa ilalim ng araw. Kunwari lang na naglalakad-lakad. Wala siyang kaalam-alam. Habang sinasabi niyang, ala naman akong ginagawa buong araw. Nagbebenta na ako. Nakikipag-usap sa customer. Lumalaki na ang negosyo ko. Tahimik. Sa hapagkainan, nakikinig lang ako sa mga kwento niya, mga biro niya, mga pangarap niya. Tahimik akong tumatango. Pero sa loob-loob ko, lumalaki ang sikreto ko. Ang plano ko. Ang lakas ko. Hanggang sa dumating ang oras na kumikita na ako. Sapat para magbukas ng sarili kong MEI. Tapos CNEJ. Lahat sa pangalan ko. Lahat hiwalay. Lahat legal. Akala niya nanonood lang ako na Netflix buong araw. Pero nagbabasa na ako ng kontrata. Natuto akong mag-issue ng resibo. Nakikipag-negotiate sa suppliers. Nagbebenta na ako sa labas ng estado. At siya, ni hindi niya alam. At alam mo kung ano ang pinaka-ironic. Sa tuwing pinagtatawanan niya ako, arang may sindi ng posporo sa loob ko. Yung pangalipusta, naging gasolina. Yung sakit, naging disiplina. Yung galit, naging resulta. Naging isang tahimik na makina ako. Mag-isa. Walang suporta. Walang kalakpak. Walang ang galing mo. Pero meron akong isang bagay na hindi kayang alisin kahit kanino kapag nagdesisyon na ang isang babae. Lakas ng loob. Tapang. At focus. Binuo kong muli ang sarili ko sa katahimikan. At siya, at tuloy pa rin ang akala na isa lang akong babaeng nakaasa sa kanya. Hindi niya alam. Nakatabi niya ang babaeng. Magugulat siya sa wakas. Ni hindi niya napapansin. Abala siya sa sarili niyang mundo. Lumalabas kasama ang mga kaibigan na ni minsan ay hindi ko nakilala. Mga taong hindi ko alam kung sino. Pero tila sila ang sumasakop sa lahat ng oras at atensyon niya. Gabi-gabi siyang wala. May mga mensaheng tinatago. At sa bawat pagkakataon, mas lalo lang lumalalim ang distansyang unti-unting lumalago sa pagitan naming dalawa. Tahimik lang ako. Inagmamasdan ang pagbabagong nasa harap na ng mga mata niya. Pero tila hindi niya nakikita. O marahil, ayaw lang talaga niyang makita. Habang siya'y nalulunod sa mundo niyang hiwalay sa akin, ako'y tahimik na naglalakad sa sarili kong landas.
landas na walang nakakaalam. Isang proyektong sinimulan ko ng palihim. Isang sikreto na parang nakatago sa 7 kandado. Maliit na negosyo lang noon. Tahimik. Simpleng idea. Pero dahan-dahang nabuo. Lumago. At ngayon, kumikita na ng 5 digit bawat buwan. Isang halagang na hindi ko inakalang makakamit. Lalo na mag-isa. Pero hindi ko sinabi. Wala pang kailangang makaalam. Iyon ang tahimik kong tagumpay. Ang aking invisible turning point. Ang patunay na ako'y higit pa sa babaeng hindi niya pinapansin. Na ako'y hindi lang asawang nasa bahay. Hindi lang tagaluto, tagalaba, tagaayos na lahat. Ako'y higit pa roon. At araw-araw, kinapatunayan ko sa sarili ko na hindi ko kailangan ang pahintulot niya para maging matagumpay. Lahat ng yon, itinago ko sa puso ko. Bawat kontratang pinirmahan ko. Bawat desisyong ginawa. Bawat hakbang sa negosyo. Lahat iyon, tanalo ko. At lahat, inirmahan sa pangalan ko. Ako lang. Walang tulong niya. Walang suporta niya. Walang kahit anong kailangan mula sa kanya. Binuo ko ang sarili kong kalayaan. Sarili kong kinabukasan. Sariling kapalaran. Habang siya, abala sa mga munting mundo niya. Ako'y nataguan ang sarili ko. Ang lakas ko. Ang kapangyarihan ko. Ang tahimik kong tagumpay. Ang naging sagot ko sa lahat ng pananahimik na ipinataw niya sa akin. Sa lahat ng pagkakataong pinili niyang wala. Ako'y bumangon. Nahanap ko ang sarili ko. At napatunayan kong hindi ko kailanman kailangan siya para maging may halaga. At ang pinakamasaya sa lahat, ni hindi niya napansin, na hindi na ako yung babaeng kilala niya noon. Ako'y iba na. At nagsisimula pa lang ako. Nagsimula ang lahat sa paraang banayad, halos hindi mo mapapansin. Sa gitna ng araw-araw na routine akala ko'y kabisado ko na. May isang bagay na tila wala sa lugar. Isang lipstick. Isang matapang na pulang lipstick. Makintab, matingkad, at hindi akin. Nandoon lang, nakatambak sa loob ng glove compartment ng sasakyan niya. Arang sadyang iniwan para mataguan. Para sa akin, yun ang unang dagok. Isang tahimik na babala. Isang sindi na kutob na pilit kong tinatanggihan, kahit na sa loob-loob ko, alam kong may mali. Nang tanungin ko siya tungkol sa lipstick na yon, umawa lang siya. Isang tawang pilit, hindi masaya. Arang pagtangging nakabalot sa pangungutya. Sinabi niyang, paranoid lang daw ako. Na ang utak ko lang ang gumagawa ng istorya. Na dapat akong magtiwala sa kanya. Pero sa sandaling yon, alam kong may mali. Ang tawa niya, walang sinseridad. May lamig. Arang pagtatago sa likod ng mga salitang walang laman. At doon na nagsimulang mag-iba ang lahat. Isa-isa, dahan-dahang nag-ipon ang pagbabago. Nagsimula siyang umuwing gabi. Alaging may dahilan, trabaho raw. Pero hindi malinaw, hindi ka pani-paniwala. Bigla siyang may mga biyahe. Minsang nawawala nang hindi nagsasabi. At kapag tinatanong ko, lagi lang patagilid ang sagot. Maekse. Walang detalye. Walang init. Ang dating kilalang routine namin, anti-unting naglaho. Tahimik lang. Arang hangin na dumaan at nawala. Habang siya, lalong lumalayo. Sinubukan kong huwag pansinin. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang siya. Na baka ito'y normal lang sa isang pagsasama. Na baka face lang ito. Pero habang pinipilit kong maniwala, mas lalo lang bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ko. May kutob na ako. At totoo, ang puso ko, matagal nang nakakaalam ng ayaw aminin ng isip ko. Tinitraidor na niya ako. At alam ko, sa kaibuturan ko, alam ko, ang lipstick na yon ang unang palatandaan. Ang pirasong nagpabukas sa mga mata ko sa isang mapait na katotohanan na ayaw kong harapin. Bawat kasinungalingan, bawat palusot, bawat pagkawala niya, ay naging bahagi ng isang masakit na puzzle na pilit kong binubuo. Kahit anti-unti akong nadudurog. Pero ngayon, wala nang balikan. Hindi ko na kayang magpanggap na ayos lang ang lahat. Nandoon na ang mga palatandaan ng pagtataksil. Kita sa bawat kilos, sa bawat katahimikan, sa bawat iwas ng tingin. At kailangan ko nang ihanda ang sarili. Para sa kung anuman ang kasunod. Arang bigla na lang nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Hawak ko ang cellphone niya, bukas, walang password.
Arang kusang inabot sa akin ng tadhana. Arang sinasabi ng mundo. Ito na ang katotohanan. Tumingin ka. At nakita ko ang lahat. Bawat mensaheng palitan. Bawat litreto na hindi ko kailanman dapat makita. Bawat salitang puno ng pangakong hindi dapat ibinibigay sa ibang babae. Wala ng duda. Wala ng puwang para sa pagtanggi. Klaro ang lahat. Diretso. Walang paligoy. At ang pinakakinatatakutan ko, nasa harap ko na mismo. Niloko niya ako. Pinagtaksilan. Sinira ang lahat ng pinagsamahan namin. Gamit ang mga salitang malamig at walang puso. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, mabilis, magulo. Halo-halong damdamin, sakit, galit, at kagulat. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong harapin ang totoo. Kaya tinawag ko siya. At doon nagsimula ang sandaling nagbago ang lahat. Wala nang atrasan. Hindi na pwedeng umiwas sa sugat na siya mismo ang lumalim. Tinitigan ko siya. Hinihintay ang pagdeni, ang paliwanag, ang kahit anong pagsisisi. Pero wala. Walang pagtanggi. Walang dahilan. Walang sorry. Ang meron lang. Isang malamig na katotohanan. Isang salitang tumama na parang katsilyong diretso sa puso. Mas masaya siya. Ikaw. Isa ka lang sa mga pagkakamali ko. Arang suntok sa sikmura. Bawat alaala. Bawat sandaling pinagsaluhan namin. Parang naging kasinungalingan. Isang palabas. Isang huwad na kwento para itago ang walang laman niyang loob. At doon, sa mismong oras na yon, ramdam ko ang bigat ng pagtataksil. Hindi lang bilang sakit, kundi bilang pagbabago. Dahil yon na ang point of no return. Wala nang balikan. Wala nang baka pwede pa. Sa harap ng lahat ng sakit na yon, kailangan kong tanungin ang sarili ko. Sino ba talaga ako? Kung wala siya. Kung wala na ang kami. Kung ang natira lang ay ako at ang katotohanan. 2 buwan na ang lumipas mula noong masakit na katotohanan na iyon. Pero ang sugat, bukas pa rin. Dumudugo sa katahimikan, araw-araw. Inipilit kong buuin muli ang sarili ko. Inupulot ang mga piraso ng buhay na parang unti-unting gumuho. At saka siya muling lumitaw, na para bang walang nangyari. At sa kamay niya, isang bagay na akala ko'y matagal ko pang hindi makikita. Ang mga papeles ng diborsyo. Wala siyang emosyon. Arang nag-aabot lang ng sobre sa koryo. Inabot niya sa akin ang dokumento, malamig at walang pakialam. Pirmahan mo na, Clara. Mas makakabuti ito para sa'yo. Ang boses niya, matigas, puno ng palalamig at paghamak. Parang gusto niya lang akong itapon. Arang pabigat akong kailangang tanggalin sa buhay niya. Sa loob ng opisina ng abogado, lahat biglang naging mabagal. Tinititigan ko ang mga papeles. Mga papel na sumasagisag sa pagtatapos ng isang kabanata. Ang pagsasara ng isang pinto na akala ko'y hindi kailanman magsasara para sa akin. At siya, nandun, nakaupo. May ngiting mapalait sa labi. Hindi pinalampas ang pagkakataong tapakan pa ako. Ano ba yung makukuha mo? Yung lumang microwave. Tumawa siya. Malakas. At ang tawa niyang yun. Arang punyal na tumama sa kaluluwa. Tumagos. Tumunog sa buong silid, malamig, matalim. Arang tinatawanan niya lahat ng pinaghirapan ko. Minamalit ang lahat na itinayo kong tahimik. Lahat ng panalong pinaglaban ko ng mag-isa. Doon ko naramdaman. Yun ang huling patak. Ang huling insulto. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Hindi lang ito pagtatapos ng isang kasal. Ito'y pagtatangkang burahin kung sino ako. Arang sinasabi niyang wala akong halaga. Na ang katumbas ko lang ay isang gamit na luma at walang silbi. Pero hindi niya alam. O baka, ayaw lang talaga niyang tanggapin. Na hindi na ako yung babaeng tahimik, maliit, sunod-sunuran. Ako nang gayon ang babae. Na may sariling lakas, sariling halaga, at hindi kailanman kakailanganin siya. Ara muling mabuo. Yung proposal niyang punong-puno ng yabang at panlalamang. Iyon mismo ang naging mitsa ng pagbabago ko. Dahil sa mismong sandaling yon, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang siya ang magsulat ng ending ng kwento ko. Ipirma ako. Pero hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagsisimula. Bilang kalayaan, bilang pagbangon, bilang muling pagkabuhay mula sa abo ng isang lason na relasyon.
Dumating ang araw ng pagdinig na may halatang tensyon sa hangin. Ako ay kinakabahan, ngunit determinado. Alam ko na ang sandaling iyon ay magiging mahalaga, ang punto kung saan tuluyang mababago ang lahat, para sa mabuti o sa masama. Siya naman ay nakakagulat na kalmado. Sobra pa nga, masasabi ko. May ngiti na kumpiyansa at tingin na isang tao na panalo na, bang wala nang makakaapekto sa kanyang paniniwala na lalabas siya doon na ako'y walang makukuhang kahit ano. Inanood ko siya sa korte, nakaupo ng may kayabangan na postura, na para bang ang buong proseso ay isang nakakainis na formalidad lang, isang hakbang para mapalayas ako. Malinaw na hindi niya alam ang paparating. Nang magsimulang magsalita ang hukom, nanahimik ang buong silid. Dahan-dahang binasa ng hukom ang mga detalye ng aking ari-arian, lahat ng aking pinagsikapan, awis, at mga gabing walang tulog habang siya ay tila walang pakialam. Ang mga ari-arian, mga puhunan, ang negosyo na aking itinayo mag-isa, bawat kontratang may aking pangalan, walang tulong o kredito mula sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata, ang ekspresyon ng pagmamaliit ay napalitan ng halo ng pagkabigla, takot, at pagkabigo. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inakalang marami akong nakataya, at mas malakas ako kaysa sa kanyang inaasahan. Bawat salita ng hukom ay parang isang tahimik na panalo, isang patunay na hindi ako lalabas doon na wasak o talunan. Habang nagpapatuloy ang hukom, naramdaman ko ang isang alon ng ginhawa at katarungan na bumalot sa akin. Dahil sa wakas, naroon ang pagkilala na ako ay higit pa sa kanyang inakala at hindi magtatapos ang kwentong ito sa aking pagkatalo. Maaring sinubukan niya akong maliitin, balewalain, tababain sa loob ng aming kasal at paghihiwalay. Ngunit sa araw na iyon, sa korte, ang katotohanan ay malinaw, ako ay buo, malakas, at handang mapatuloy, kasama ang lahat na nararapat sa akin. Nang simula na hukom na banggitin ang mga numero, bumagsak ang bigat ng mga salitang iyon na parang avalanche sa loob ng silid ng korte. Kumpanya Clara Digital LTA. Taunang kita, $1,250,000. Ipinahayag na netong yaman, $3.7 milyon. Bawat numero ay umalingaw-ngaw, umugong ng malakas, na parang kulob na yumanig hindi lang sa mga pader kundi pati na rin sa mga inaasahan na lahat ng naroroon. Nandoon siya, nakaupo, nakikinig. Ngunit ang nangyari sa kanyang mukha ay isang bagay na walang makakapaghula. Ang kanyang mukha ay nanigas. Arang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ang ekspresyon ng kayabangan at paghamak na dala niya dati ay tuluyang nawala, napalitan ng isang maskara ng ganap na pagkabigla. Ang impormasyong iyon na noon ay inalisan niya ng pansin. Minura niya na may halong tawa at paghamak ay naroon ng gayon sa harap niya, totoo at nakamamatay. Ang mapanuyang tawa na dati ay madaling lumalabas sa kanyang mga labi, ay nanigas sa hangin, bang pinutol ng lamig ng mga numero. Wala ng lugar para sa mga biro o sarkasmo. Inuno ng katahimikan ang silid, isang malalim, mabigat, halos nakamamatay na katahimikan, ang uri ng katahimikan na mas malakas magsalita kaysa anumang salita. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung saan titignan. Ang pride na minsang nagtulak sa kanya ay tila bumagsak doon mismo, sa harap ng katotohanang aking itinayo. At sa mahabang sandaling iyon, tuno ng tensyon, ang bigat ng aking tagumpay ay naging mas malinaw kaysa dati. Hindi na ako ang babaeng hindi nakikita na inakala niyang kaya niyang balewalain o hamakin. Nandoon ako, buo, malakas, na may katotohanang lantad para makita ng lahat. At siya, sa sandaling iyon, ay nalaman na hindi siya lalabas doon na panalo. Na ang nakamamatay na katahimikan na iyon ay ang aking tagumpay, isang tagumpay na hindi niya kailanman maaalis mula sa akin. Ang katahimikan na bumalot sa silid ng korte ay naputol lamang na nanginginig, di makapaniwalang tinig niya. Mabagal siyang lumingon sa akin, ang kanyang mukha ay maputla, na para bang tinamaan ng isang katotohanang hindi niya inaasahang harapin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga sagot, ng kahulugan sa lahat ng mga inilalantad sa oras na iyon. Clara, ginawa mo ba ito lahat na lihim? Ang tanong ay lumabas na parang bulong, tuno ng gulat, aghanga, at higit sa lahat, kaunting pagkatalo. Inanatili kong matatag at tuwid ang tingin, hindi umiling kahit saglit.
Maraming nadama sa sandaling iyon, sakit at kagalit, ngunit pati na rin ang pagmamalaki at lakas ng isang taong sa wakas ay nakilala ang sarili. Huminga ako ng malalim, at lumabas ang mga salita ng kalmado, na tinatago ang bagyong nararamdaman ko sa loob. Habang tinatawanan mo ako, abala ako sa pagiging lahat ng sinabi mong hindi ako kailanman magiging. Bawat salita ay parang isang pahayag ng kapangyarihan, isang pag-amin ng aking sariling lakas na matagal niyang maliitin. Iyon ang aking pagbabago, ang sandali kung kailan malinaw kong ipinakita na hindi na ako ang babaeng sinusubukan niyang paliitin, at sinusubukan niyang burahin. Itinayo ko ang aking buhay, ang aking tagumpay, ang aking kalayaan, hindi dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa aking pakikibaka, sa aking tapang, at sa aking determinasyon. Hindi ko kailangan ang kanyang pag-apruba. Hindi ang simpatya, hindi ang suporta. Kailangan ko lang ang aking sarili. At sa sandaling iyon, sa harap niya at ng lahat ng naroon, nakalaya ako mula sa lahat ng mga di nakikitang tanikala na minsang pumigil sa akin. Ang tingin niya ay naging walang laman, walang salita na may tutugon. Nasabi ko na lahat ng kailangang sabihin. At sa wakas, ako ay malaya. Sinubukan niyang itago ang epekto ng mga salitang iyon at mga numero, ngunit hindi niya nagawa. Sa isang ngiting kinakabahan, halos pilit, sinubukan niyang tumawa upang basagin ang tensyong bumabalot sa silid ng korte. Mali yata yan, sabi niya, nanginginig ang boses, puno ng hindi makapaniwala at nakatagong desperasyon. Ngunit ang hukom, matatag at hindi napapakita ng emosyon, ay hindi nagbigay ng puwang sa pagdududa. Naitala ang dokumento. Aghiwalay ng ari-arian. 100% ari-arian niya. Ang mga salita ay tumunog na parang pinal na hatol, isang opisyal na selyo na napapatunay sa katarungan ng aking pinaghirapan. Bigla na lang nawala ang kanyang ngiti. Ang mukha na daiti ay puno ng kayabangan at paghamak ay napuno ng pagkatalo. Ibaba niya ang ulo, na para bang pinabigatan siya ng realidad. Wala na masasabi pa, wala na makukontra. Ang katotohanan ay nandiyan, malinaw at walang kinikilingan, sa harap ng lahat. Ang sandaling iyon ang pagkilala sa aking tagumpay, hindi lamang laban sa kanya, kundi laban sa lahat ng pagdududa, takot, at kawalang katarungan na aking pinasan sa loob ng maraming taon. Dahil sa likod ng lamesang iyon, sa silid ng korte na iyon, hindi lamang ako si Clara, ang ginahasa at pinahiya na asawa. Ako si Clara, ang babaeng lumaban, nanalo, at ngayon ay may karapatang magsimula muli sa sarili niyang paraan. Sa unang pagkakataon sa buong proseso, wala siyang handang biro o sarkasmo upang subukang ilihis ang etensyon o palitin ang aking tagumpay. Wala na mga mapanuyang tawa, niyong kayabangan na tingin na dati niyang inilalabas na para bang laro lang ang lahat na palagi siyang panalo. Tanging katahimikan. Isang mabigat, makapal na katahimikan na pumuno sa bawat sulok ng silid ng korte. Ito ang uri ng katahimikan na mas malakas magsalita kaysa sa anumang salita. Katahimikan na isang taong biglang napagtanto na nawala ang mas higit pa kaysa sa kanyang inakala. Na ang tagumpay ay hindi para sa kanya, hindi sa araw na iyon, ni sa alinmang oras sa hinaharap. Ang katahimikang iyon ang nagsabi ng lahat, at katalo, kahihiyan, at marahil ay kaunting pagsisisi. Habang nanatili akong matatag, nararamdaman ang katarungang natupad. Siya ay tila maliit, hindi nakikita sa harap ng katotohanang hindi na niya maaaring tanggihan o balewalain. At sa nakamamatay na katahimikan na iyon, naging malinaw sa lahat ang pagkakaiba namin, ako ay lumago, nagtagumpay, at nakalaya. Siya naman, naroon, walang takip sa mukha, hinaharap ang mabagsik na katotohanan ng sariling pagkatalo. Ang sandaling iyon ang nagmarka sa pagtatapos ng isang kwento na para sa akin, handa ng isara. Ang kanyang katahimikan ay ang aking sigaw ng tagumpay. Pagkatapos na maraming oras ng tensyon, palitan ng mga salita, at mga titig na nagsasabi ng higit pa sa anumang talumpati, dumating na rin ang oras ng pagpirma. Naroon ang mga papeles na magtatapos sa mapait na yugto ng aking buhay. Sa harap namin, handa ng permahan, mga dokumentong sumasagisag hindi lamang sa legal na paghihiwalay, kundi sa aking ganap na kalayaan. Pumirma siya ng may pagod at talong ekspresyon, na para bang ang kilos na iyon ang huling himay ng kapangyarihan na natira sa kanya.
Pagkatapos ay umalis siya na dala lamang ang mga damit sa katawan at isang lumang sasakyan na halos walang halaga, isang matinding pagkakaiba sa lahat ng aking naitayo. Ang aking imperyo, ang aking ligasya ay buo, na pangalagaan, at protektado ng bawat desisyong ginawa ko ng may tapang at talino. Habang inakala niyang siya pa rin ang may hawak ng lahat, na kontrolado niya ang sitwasyon, ako'y nakalaya na. Hindi ko na kailangan siya, ni ang kanyang mga kasinungalingan, ni ang kanyang kayabangan. Ako ang may-ari ng aking buhay, ng aking tagumpay, ng aking kwento. At ang araw na iyon, sa korte, ay ang pinal na patunay na ako ang nagwagi. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang paghahati ng mga ari-arian, ang garantisadong yaman, o ang malinis na pangalan sa mga dokumento. Ang tagumpay ay akin, sa esensya, sa puso, sa kaluluwa. Ito ang muling pagkabuhay ng babaeng natutong pahalagahan ang sarili, igalang ang sarili, at hindi na kailanman tumanggap na mababa kaysa sa nararapat. Pumurma ako sa mga papeles nang may katiyakan na ito ay simula pa lamang ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay kung saan ako ang bida ng sarili kong buhay, walang takot, walang tanikala, at may kalayang matagal ko ng pinangarap. Kinabukasan, nagising ako ng maaga, na parang karapat-dapat na magsimula ang bagong buhay na aking nakamit sa isang espesyal na ritual. Ang araw ay dahan-dahang sumisilay sa bintana ng aking kwarto, at isang malamig na simoy ng hangin ang pumuno sa paligid, dala ang pangakong panibagong simula. Dahan-dahan akong tumindig, bawat hakbang ay parang simbolo ng kalayaan, na sa wakas ay makakahinga na ako ng walang bigat na nakaraan na sumisikip sa dibdib. May nga kong inihanda ang aking cup, ang matapang at nakakaaliw na amoy ay pumuno sa tahimik na kusina. Walang pagmamadali, walang pag-aalala, anging payapang damdamin na hawak ko ang kontrol sa aking sariling kwento. Dahan-dahan kong ininom ang cup, nilalasap ang bawat lagok, bawat sandali ng kapayapaan na tila karapat-dapat at bihira. Pagkatapos, tumunta ako sa aking opisina sa bahay, ang lugar ng gayo'y nagsisilbing aking santuwaryo, kung saan nabubuo ang aking mga pangarap, kung saan nabubuhay ang aking mga proyekto. Doon, mag-isa, ngunit pinalalakas, naghanda ako para sa unang pulong kasama ang isang mamumuhunan, isang mahalagang hakbang para sa paglago ng aking negosyo, isang konkretong patunay na bukas ang hinaharap, puno ng mga posibilidad. Habang naupo ako sa harap ng komputer, isang alon ng kasiyahan ang bumalot sa akin. Nakaligtas ako, lumaban, at nagtagumpay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na yumakap sa akin. Hindi lamang ito kawalan ng sakit, kundi ang presensya ng pag-asa, kapangyarihan, at katiyakan na kaya kong marating ang malayo, mag-isa, gamit ang aking lakas at determinasyon. Sa gabing iyon, natulog ako ng payapa, walang bangungot, walang agam-adam. Ang katahimikan ng aking kwarto ay parang isang mahigit na yakap, isang pangako na mas magagandang araw. Ang kalayaang matagal kong hinangad ay sa wakas ay akin na, hindi isang walang laman na kalayaan, kundi isang puno ng kahulugan na itinayo pang himpil-himpil sa pamamagitan ng pawis, tapang, at pananampalataya sa aking sarili. At sa sandaling iyon, alam ko, nakamit ko ang higit pa sa isang diborsyo. Nakamit ko ang aking sarili. Ngayon, iba na ang aking buhay kumpara sa lahat ng aking naranasan. Hindi na ako ang babaeng hindi nakikita, bilang bihag ng isang kasal na hindi ako pinahahalagahan. Ngayon, ako ay leader, ako ay lakas, ako ay halimbawa. Inamumunuan ko ang isang kumpanya na may 27 kababaihan, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, laban, at tapang na muling magsimula. Sama-sama, hindi lang kami isang koponan. Kami ay isang network ng suporta, isang kilusan ng pagpapalakas ng kababaihan na lumalago araw-araw. Ang aking negosyo ay hindi lang pinakukunan ng kita, kundi isang misyon, isang layunin na lampas pa sa mga numero. Nalikha ko ng trabaho, nagbigay ng oportunidad, at binigyang boses ang mga kailangang marinig. Ang makita ang mga babaeng ito na nakakamit ang kanilang kalayaan at binabago ang kanilang buhay ay isa sa pinakamalaking gantimpala na kaya kong isipin. Sa bunga ng aking pagsisikap, nabili ko ang aking bahay, isang tahanan na aking kanlungan, aking tagumpay, at aking lugar ng kapayapaan. Nabili ko rin ang aking sasakyan,
simbolo ng kalayaan sa paggalaw at ng autonomiya na aking pinagpaguran para makamtan. Bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay naglapit sa akin sa pangarap na deti malayo, maging may-ari ng sarili kong buhay. At sa wakas, ako na ang may-ari ng aking sarili. Hindi dahil may nagbigay sa akin ng karapatang iyon, kundi dahil kinuha ko ito ng may determinasyon, tapang, at pananampalataya. Ako ang may-ari ng aking mga desisyon, ng aking landas, ng aking mga pagkakamali at tagumpay. Ako ang may-ari ng aking oras, ng aking katawan, ng aking puso. Ang bagong buhay na ito ay patunay na kahit ilang beses tayong bumagsak, ang mahalaga ay ang ating kakayahang bumangon, iwaksi ang alikabok, at magpatuloy. Ako ay muling binuo, tinatatag, at pinalaya, at ito ang aking tunay na tagumpay. Minsan, ang pagiging hindi pinaniniwalaan ay ang pinakamasakit na pakiramdam sa mundo. Lumalaban ka, nagsisikap, at ang mga tao sa paligid mo ay hindi nakakakita na iba kundi duda, kritisismo, o isang ngiting hindi naniniwala. Pero alam mo ba ang natuklasan ko? Na ang kawalang paniniwala na iba ay maaaring maging pinakamakapangyarihang gasolina na hahanapin mo sa buhay. Kapag lahat ay nagsasabi na hindi mo kaya, na hindi ka karapat-dapat, na wala kang sapat na kakayahan, doon nagsisimula ang isang tahimik na lakas, isang determinasyon na naglalagablab sa loob, hindi nakikita ng mundo, pero nagtutulak sa iyo na magpatuloy, gumawa ng iba, at magtagumpay ng tahimik. Dahil hindi palaging kailangang malakas ang ingay ng tagumpay para maging totoo. At sa huli, ang taong huling tumawa, hindi na kailangang tumawa. Hindi na kailangang mag-ingay, manira, o hamakin ang mga nagduda. Ang tunay na tagumpay ay ang nabubuhay ng may kapayapaan, sa ginhawa ng pagkakaalam na ginawa mo ang iyong makakaya, na bumangon ka, at naging mas malakas kaysa sa mga balakid na gustong pabagsakin ka. Ang mabuhay ng payapa ang pinakamalaking tropyo, ang pinakamalaking gantimpala. Ito ang kayang tumingin sa salamin at kilalanin ang sarili, isang taong matatag, matibay, kayang gawing aral ang sakit at lakas ang kalungkutan. Kaya, kung dumaraan ka sa mahirap na panahon, kung pakiramdam mo walang naniniwala sa'yo, tandaan, ang kawalang paniniwala na iyon ang iyong gasolina. Gamitin ito upang sindihan ang apoy ng sariling tahimik na revolusyon. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi patunayan sa iba, kundi maging tapat sa sarili at mataguan ang kapayapaan na nanggagaling sa pagkakaalam na lumaban ka, nagwagi, at nakalaya. Kung ikaw ay minsang na-underestimate, alam mo kung gaano kasakit ang balewalain, kung gaano kahirap buhatin sa dibdib ang bigat ng paghamak at pagdududa. Kung may taong nagparamdam sa iyo na dapat kang magduda sa sarili, na pinatigil ang iyong ningning o sinubukang patayin ang iyong tinig, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Ang kwentong ito na aking ibinahagi ay hindi lang sa akin. Ito ay kwento na maraming kababaihan na tahimik na lumalaban, nadudapa, bumabangon, at ipinapakita sa mundo ang lakas na dala nila sa puso. Yung mga humaharap sa pagtataksil, agabandona, kahihiyan, at sa kabila ng lahat, nananatiling matatag, itinatayo ang sariling buhay at sariling mga imperyo. Ibahagi mo ang kwentong ito. Hayaan mong marating ito sa mga nangangailangan na marinig, mga naghahanap ng inspirasyon, mga kailangang malaman na may liwanag sa dulo ng lagusan, na ang lakas upang bumangon ay nasa loob na nila. Sapagat walang babaeng nararapat balewalain, takasan, o maliitin. At lalo na ang hindi paniwalaan. Kung naranasan mo na ito, o may kakilala kang dumadaan sa ganito, huwag hayaang mamatay ang mensaheng ito sa katahimikan. Sama-sama nating ipakita na mas malakas tayo kaysa sa anumang pagsubok, na karapat-dapat tayo sa respeto, agmamahal, at higit sa lahat, na karapat-dapat tayong maniwala sa ating sarili. Ibahagi. Magbigay inspirasyon. Alakasin. Dahil sama-sama, ayo ay hindi matitinag. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video.